Last night, nagkaroon ng pag-down ang sistema ng Facebook sa buong mundo kung saan milyon-milyon na mga accounts ang naapektuhan at maging ako ay nangamba rin na akala ko'y nahack ang aking account. Ngunit aking napagtanto nang makita ko ang aking kaibigan na pati siya ay na-log out sa kanyang Facebook account. Aking tinignan kaagad ang Twitter patungkol sa bagay na ito at natunghayan ko na hindi lamang pala ako ang nakakaranas ng problema sa Facebook, kundi ang milyong-milyong tao at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa Facebook, sa Instagram at sa buong kumpanya ng Meta. Ngunit sa aking pag-aanalisa, tila baga ito ay epekto ng isang solar flare dahil kamakailan lamang ibinalita ng NASA na nagkaroon ng pinakamalakas na pagkimit ang araw ng isang matinding solar flare na ito ang pinakamalakas sa loob ng 6 na taon. Ang tanong ay, ano na lang ang mangyayari kung magkakaroon ng solar superstorm? Ngayon pa lamang, 2 oras lang ay nagpapanik na ang buong mundo at ang lahat ng stocks, cryptocurrency at forex ay biglang pumagsak dahil sa pag-shutdown ng Facebook. At pati ngayon, ang ibang mga cell site sa buong Pilipinas ay na-shutdown din. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Na-resolve na nga ang issue patungkol sa worldwide outage ng Facebook at Instagram. At sobrang humihingi ng pasensya si Meta patungkol sa bagay na ito. Umabot kasi ng halos 2 oras na nawala ang Facebook at binanggit pa ni Meta, "We know some people were having trouble accessing our apps earlier. Apologies for any inconvenience this may have caused and thank you for your patience while our teams work quickly to resolve." At hindi lamang ang sistema ng Meta ang nawala, kundi ang Russian internet din ay nagkaroon ng hindi kapanipaniwala na behavior na katulad na nangyari sa Facebook at Instagram. Bago kasi nagkaroon ng outage ang Facebook at Instagram, nauna na ang Russia na ang kanyang pinakasikat na Telegram at WhatsApp ay nagmalfunction din sa Russia. Gayun din ang YouTube sa Russia ay hindi rin ma-access. Daang-daang libo ng mga tao ang nagreklamo sa Meta dahil pati ang Instagram nila ay hindi nila ma-access. Ano kaya ang kinalaman ng Russia sa Facebook? Kamakailan lamang, si Mark Zuckerberg ay ginulat ang buong mundo nang siya ay sumuporta sa isang undefeated fighter na isang Russian nang ito ay nakipaglaban sa California. Marami ang nagsasabi na tila baga si Mark Zuckerberg ay kumakampi na sa Russia. Kaya naman si Elon Musk ay sobrang pinuna ang Facebook dahil sa issue ng Facebook at Instagram outage. Kilala si Elon Musk na founder ng X na dating Twitter na laging kumakalaban kay Mark Zuckerberg. Ika pa ni Elon Musk, "If you're reading this post, it's because our servers are working." Ito'y patama sa Facebook matapos mag-shutdown ng kanilang sistema sa loob ng 2 oras. Ngunit sa aking inaakala, hindi ito basta-basta isang shutdown. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin naglalabas ang Meta patungkol sa ano talaga ang rason kung bakit nangyari ito. Ngunit para sa akin, ito'y parang may kinalaman sa nangyari nito lamang linggo na ang pinakamalakas na solar flare sa loob ng 6 na taon ay nangyari sa ating planeta. At tila baga naapektuhan ang ilang mga sistema at mga satellites sa ating mundo. Paano na lang nga kung magkakaroon ng solar superstorm na tatagal daw ng halos 3 months na hindi tayo makaka-access sa internet? Ano kaya ang mangyayari sa ating ekonomiya at ganon din sa lifestyle ng mga tao na kung saan ang internet ay para ng tubig sa kanila? Ngunit marami rin ang nagsasabi na may kinalaman daw ang pagkakampi ni Mark Zuckerberg sa Russia. Ngunit may mga analis na nagsasabi wala raw itong kinalaman sa bagay na ito. Ano sa tingin nyo kaibigan ang pinakarason kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Pangalawang Korinto 4 verse 18, "Kaya hindi namin pinapahalagahan
ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaibigan, maging ang internet ay temporary. Anuman ang meron sa ating mundo ngayon ay maglalaho ito. Maging ang ating buhay ay maglalaho. Kaya nga naman, isaalang-alang natin ang mga bagay na hindi nakikita na tayo mag-invest dito. Mag-invest tayo sa buhay na walang hanggan. Mag-invest tayo sa ating pagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo dahil hindi ito mawawala. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon na kayo po ang nagbibigay sa amin ng aming tamang landasin sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita upang maintindihan po namin Panginoon na ang mga bagay sa lupa ay pansamantala lamang at isaalang-alang namin ang mga bagay na mananatili magpakailanman. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng buhay na may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bigyan kami Panginoon ng karunungan ng aming Panginoon Jesucristo upang makita po namin ang mas mahalagang mga bagay na mananatili magpakailanpaman. Purihin ka, aming Panginoong Diyos, at aming itinatalaga ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samang tiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.